Dito sa likod ko ay isang maganda at luntiang bukirin, pero hindi ito palaging ganito. Noong dekada ng 1820, dito sa likod ko, dati itong kuta ng digmaang Seminole. Mahigit 200 taon na ang nakalipas. Ngayon, pinayagan kaming gumamit ng metal detector dito para hanapin ang mga artipakto ng mga sundalo ng Union. Dito mismo nakatayo ang kuta sa intersection. At ang una kong nakuha ay maliit na tunaw na tingga. Kapag nababagot ang mga sundalo, madalas nilang tinutunaw ang mga bala at hinuhulma ito sa iba't ibang hugis o kaya'y inuukitan ito. Kaya malamang iniwan ito ng isang sundalo na naka-assign dito sa kutang ito noong dekada ng 1820. May nakita akong kakaiba sa likod ko. Ang malaking matandang puno ng roble. Dito dati nakatayo ang kuta. Tingnan mo. Basketball yan, pare. Tingnan mo yan. Isa to sa mga una kong basketball. Grabe, hindi ako makapaniwala. Tara, maghanap pa tayo ng iba. Naririnig mo lahat ng pako rito. Dito dati ang kuta. Maraming pako sa paligid. Ang sunod kong nakita ay maliit na tanso. Di ko alam ang pinagmulan nito. Luma na talaga ang tanso na ito. Posibleng mula sa bakel. Tiyak galing ito sa kuta. May nakuha ako mula sa butas na katabi ng pinagkuhanan ko ng basketball. Vinicel ito, grabe. Tingnan ang petsa. 1,902. Wow, 1,902 na vinicel. Tara, kumuha pa tayo ng iba. May nakuha na naman akong kakaibang bagay dito sa tabi ng dalawang pwesto. Pare, tingnan mo to. Yan ay Seminole War Cuff button na nilalagay sa manggas ng sundalo. Kita mo yung maliit na agila. Hindi ako makapaniwala. Nahanap ko to mga 10 talampakan lang mula sa huli kong nakuha. Ano? Grabe, salamat pare. May nahanap na naman ako. At ito ay isang buckle. Buckle ng sundalo ito. Kung ito man ay para sa sapatos o sa bag, hindi ko alam. Buckle ito ng sundalo. Tingnan mo yung brass frame. Malamang nilagay sa bandolier o buckle. Siguro para sa bala. Siguro ganun na nga. Di ako sigurado kung ano ito. Pero nakuha ko ito sa tabi ng buckle. Parang piraso ng brass o pewter. Maaaring isa na namang buckle frame ito na ginawa sa kabilang panig ng lawa. Wala pa akong nahanap. Pero tuloy pa rin ako sa pag-iikot at pag-explore ng paligid dahil mahirap ito. Maraming putik at basura sa bahaging ito. May lumang bahay dito mismo. Kaya maraming basura at mga bakal. At kung ano-ano pa. Kaya dito muna kami nagpo-focus sa parteng ito. Sabi ni Tate, may nakita siyang mga tipak ngayon. Dati ay nandito ang mga katutubong Seminole. Kaya siguro may mga natirang tipak mula sa paggawa nila ng kagamitan. Habang ginagawa nila ang kutsilyo at palaso, hula ko ay dito umiinom ng tubig ang mga Seminole sa maliit na pond na ito. At malamang may mga kagamitan at kung ano-ano pa dito sa paligid. Kaya maghahanap ako ng kaunti. Baka may makita rin ako. Ito ang ilan sa mga piraso ng bato na nahanap ni Tat hanggang ngayon. At lahat ng ito ay ginamit para gumawa ng mga palaso at sandata. Di ko iniisip na ginamit ito laban sa Amerikano. Pero siguradong napakatanda na. Libo-libong taon na siguro. Nakakuha rin ako ng sarili kong piraso. Ang dami nila. Tingnan mo, ang daming piraso dito. Baka maliit na kampo ito ng mga Seminole. O, nakuha ko ang malaking piraso. Sigurado ako na makukuha ko ito. Tunaw na salamin yan. Wag na nga. Parang piraso lang yan ng takip ng tangke ng inidoro. May maliit na tipak. Maganda yan na production flake. Marami niyan dito. Wow! Ang mga tao ng Seminole ay sobrang nag-iingat sa kanilang mga kagamitan. Kaya malamang hindi tayo makakakita ng buo talagang kagamitan. Dahil hindi nila basta-basta iniiwan ang mga ito. Pero may posibilidad. May kaunting tsansa na makakita tayo ng sirang piraso. Pero kahit ganoon, kadalasan nilang ginagamit ulit ang mga bagay kapag nasira, imbes na basta na lang iwan sa damuhan. Siguradong isang artifact ng kuta yan. Isa yang lumang sirang kutsilyo. Sa tingin ko, di yan yung kutsilyo na ginagamit nila para kumain. Nasa likod ang kuta at mga 100 talampakan ako mula sa dating pader. Maaaring may sundalong nagdala nito palabas at nahulog ito. Pero sigurado akong lumang butter knife o steak knife yan. At matalim pa rin siya kahit 100. O sa totoo lang, 200 taon na ang lumipas. Matalim pa rin yang bagay na yan. Ang hawakan ay narito sa likod. Makikita mo kung nasaan iyon.
At ang tang ay narito naman. Iyan ang loob na dapat nasa loob ng sheath o hawakan. At lalabas ang talim dito. Ang ganda, astig na artifact. Naghuhukay ako sa harap ng kuta. May nakuha ulit akong musket ball. Isa sa taas, isa dito sa baba. Kita mo ba yung maliit na bola sa dulo ng daliri ko? Medyo mahirap makita. Mukhang isa na namang musket ball ito kung makukuha ko lang ito. Oras na para sa malaking pagbubunyag. Boom! Musket ball part 2 pare. Tignan mo yan. Sa tingin ko, parang plato ito mula sa isang musket na maaaring ginamit noon. Sa tingin ko, oo. Parang bahagi ito ng baril. Mukhang bakal na parte ng baril. Pero kita mo yung mga uka-uka dito. Luma na to, galing sa kuta. Kakakuha ko lang ng tansong piraso. Mukhang parte ng baril. Hindi ako sigurado talaga. Pero parang tag ito na nakakabit sa isang bagay. Sobrang luma na. Sa tingin ko, galing yan sa Seminole War. Marami akong duda dahil hindi ako eksperto sa digmaan. Una ko palang mag-meditate sa battlefield at astig ito. Yung Seminole War Fort, dito lang sa likod ng malaking oak, parang sa gitna ng kalsada papunta rito. Malaki talaga, siguro kasing laki ng city block. At magkakaroon sila ng mga tore. Sa tingin ko, 4 na tore. Isa sa bawat gilid. Parang kastilyo, pero gawa sa kahoy imbes na bato. At makikita nila ang lahat ng direksyon mula roon. Sa tingin ko, dito dumaan ang Seminole Native Americans para umatake at dito sila binaril ng mga nagtatanggol mula sa tore. Maraming basketball dito sa lugar na ito. Kasi may mga nagpaputok ng baril dito. Astig yon. Nakakakilabot isipin na may mga tao na namatay mismo sa kinatatayuan ko ngayon. Nakakababa talaga. Tingnan mo to. Nakakita ako ng astig na lugar ng bahay at halatang dating bahay to. Kasi puro brick at salamin sa paligid. Ang dami talagang lumang brick at salamin dito. Habang tinitingnan ko, wala akong nakitang kakaiba. Ito ay tuktok ng lumang bote ng alak mula dekada ng 1800 at 40 hanggang dekada ng 1850. Sobrang luma na nito. Tingnan mo ang labi sa loob at kapal nito. Sobrang luma na ang tuktok ng bote ng alak. Ang bahay mula 1800 ay naroon pa rin sa gubat na iyon. Akala ko tansong barya, pero isa pa lang sa Kagwea dollar mula. Sa tingin ko, mga taong 2,000, hindi masyadong luma, pero nagkapera ako ng $1. Mukhang may minalas na tao. May pares ng, sa tingin ko hikaw, grabe, mukhang mamahalin pa ang mga yon. Hindi ako makapaniwala. Naghuhukay ako ng butas dito nang may makita akong kumikislap sa gilid ng mata ko. Bato yan. Bato yan mula sa singsing ng isang tao o kung anuman. Mukhang jade o emerald o kung anuman. Ang astig. Nasa ibabaw lang ng damo dito. Di ko alam paano ko yun nakita. Isa na namang interesting ang nakita ko. Pendant ng isang tao yan. Mukhang may dating litrato sa loob. Gold-plated ang frame. Di naman sobrang luma. Siguro dekada 50. Pero interesting makita. Nasa dulo ng kalsadang ito ang kuta at dito tayo nagme-metal detect. Ipapakita ko sa inyo ang nakuha ko rito. Kukunin ko lang ang camera ko. Hinugot ko ito. Buckle ito. Mukhang sa sapatos o bag. Sigurado akong galing pa ito sa 1820 Seminole War. Kaya nandito ulit kami sa gubat ng property ngayon. Dati may mga kampo ng Seminole at sundalong Amerikano dito. Naglalakad kami at ginagamit ang mga detector. Tapos ngayon ko lang ito nakuha. Ginagamit ang batong ito noon bilang pabigat sa tent o panangga. Parang maliit na kuta. Ito ang magsisilbing pundasyon na bato. Tingnan natin. May isa pa dito. Oo, may isa pa. Ang dami pala ng maliliit na pundasyon na bato. Oo, may mamahalin talaga dito. At marami tayong nahanap na bakal at pako. Hula ko, naging outpost ito ng mga Amerikano noon. Tingnan natin kung may makita pa tayong iba. Kakahukay ko lang nito. Hinuhukay pa rin namin yung maliit na outpost sa likod ko. Wala namang kakaiba. Takip lang ito ng lata ng American ration can. Ito ay lata ng pagkain para sa mga sundalong nakaistasyon dito na may higit 150 taon na. Dati itong may lead seal sa gitna para manatiling airtight. Nakakamangha kung paano nila ginawa ang mga bagay na ito. Pero sigurado, isa itong artifact. Kukuhanin natin ito. Hanap pa tayo ng iba. Nakuha ko na ang una kong relikya dito. Parang napipi na basketball na tumama sa kung ano. O baka ito'y natunaw na basketball. Kapag nababagot ang mga sundalo,
Tinutunaw nila ang bala para malibang. At ganito ang itsura nito, para tunaw na basketball. Tingnan nyo ito. Alam nyo kung ano to. Kalahati ito ng kabayos sapatos, malamang mula sa cavalry regiment, posibleng ginamit ng Seminole o sundalong Amerikano sa labanan. Kaya ito ay sapatos ng kabayo na nawala o pinalitan sa kampo. Pagdating nila sa kampo, pinapalitan nila ang sapatos ng kanilang kabayo. Parehong ginagawa ng magkabilang panig, kaya sa tingin ko ito ay isang pinalitang sapatos. Pero oo, makikita mo pa rin ang mga pako doon. Luma na. May isa na namang nahanap. Sobrang lalim nito at lumalabas na parang barya sa detektor. Tapos hinukay ko. Isa na namang malaking lumang basketball. Pangatlo na ito ngayong araw. Ang lupit nun. Medyo nanginginig pa ako. Ang astig nun. Sige. Kakakuha ko lang ng basketball na yon. Mga 5 talampakan sa likod ko. Eagle Infantry Baton yan na mula sa digmaang Seminole. Astig yan. Akala ko talaga bala lang yon. Kasi andyan lang ang hunting stand. Tapos sabi ko, siguradong bala lang to. Lumalabas siya na parang 60 sa detektor. Pero hindi. 200 taong gulang na military baton pala yon. Astig yon, di ba? Patuloy pa rin akong naghuhukay sa gubat at nakuha ko ang likod ng butones. Tingin ko likod yon ng 2-piece na butones. Galing pa yan sa digmaang Seminole. Likod lang ng butones, hindi ang harap. Diyan dadaan ang shank na nakakabit sa damit. Kaya likod lang ito at kita pa ang mga nakasulat. Susubukan kong basahin yan. Ang dami kong bagong metal nakuha ngayon. May maliit akong piraso ng tanso, di ko sigurado kung saan galing. Siguro sa pouch. Hindi ako makapaniwala sa nahanap ko. Nagugulat ako. Nanginginig ako. Hindi ako makapaniwala sa nahanap ko. Kaya naguhukay kami dito sa lugar ng labanan ng digmang Seminole. At buong araw na kaming nakakakuha ng mga butones at bala ng musket. At tingnan mo kung ano ang nakuha ko ngayon. Palasong ulo ng Seminole na gawa sa tanso ito. Malamang pag-aari ito ng unang sundalong Seminole na hindi binigyan ng ripol kundi palaso lang. At gawa ito sa tanso o copper mula sa kalakalan. Pinulupot iyon bilang ulo ng palaso. Inilagay at ipinutok sa mga sundalong Amerikano. Hindi ko pa ito nakita o nahawakan, pero narinig ko na ito. Hindi ako makapaniwala. Kitang-kita ang pinulupot na tanso na parang inilagay sa palaso. Baluktot na, mukhang may tinamaan. Nakakabaliw. Isa ito sa pinakaastig at kakaibang makasaysayang bagay na nakita ko. Akala ko nakahanap siya ng totoong bagay. Ang mga mandirigmang Seminole sa unang digmaan ay binigyan ng pana at palaso na may metal na dulo. Pero habang tumatagal ang digmaan, nakakuha sila ng mga musket tulad ng black powder muskets at iba pang mga baril na ipinagpalit ng ibang mga kolonyalista dito sa Florida. Kakahanap ko lang nito at hindi ako sigurado kung ano ito. Pero mukhang pinulupot na tanso. Maaaring gamit o kasangkapan mula sa digmaan ng Seminole. Tulad ng sibat o iba pa. Nahanap ko ito malapit sa Arrowhead, kaya baka pareho lang din. Ika-4 na basketball sa paghuhukay. Mababaw lang, mga 4 na pulgada ang lalim. Natumba na ang malaking punong ito. Matagal na itong nakahandusay kaya naghahanap ako sa ilalim at nakuha ko ito. Iyan ay isang military satchel buckle. Ginagamit para sa tulad ng bag ng bala o anumang dala ng isang opisyal o sundalo. At nakakabaliw talaga iyon. Tingnan mo. Alam nyo ba kung ano yan? Iyan ay asarol na gamit sa taniman. Ito ay isang asarol o parang asarol na pang-agrikultura na malamang ginamit para bungkalin ang lupa ng isang inaliping tao. Hula ko, baka naging taniman ng lugar na ito noon. Ano? Ang tanda na niyan? Dito makikita ang mga tornilyo na nakakabit sa talim, na lumalabas hanggang dito. Magandang parisukat ang talim na gamit sa pagbungkal ng lupa. Yan ay bagay na ginamit ng mga alipin. Ayos! Isa na namang basketball. Parang pang-6 na ito ngayong araw. Ito ay isang piraso ng harmonica reed. Sa madaling salita, ito ang reed na inilalagay sa loob ng isang harmonica. Sobrang sikat ito mula kalagitnaan ng 1850 hanggang sa unang bahagi ng 1900. Halos lahat ng tao noon ay may harmonica at madalas nawawala ang mga reed. Karaniwan, may dalang ilang reed ang mga tao para kung kailangan nilang palitan. Kaya sobrang karaniwan makita ang mga ito sa mga lumang bahay. Talagang ang galing natin ngayon.
May nakuha akong maliit na pindutan ng Seminole War Infantry na may maliit na butas sa gitna ng agila. At kakakuha ko lang nito. Mukhang simple, pero bahagi ito ng musket. Ito ang bakal na singsing na humahawak sa baril sa kahoy na frame. Kaya makikita mo ang pagkakaukit nito sa itaas. Dito dapat dumaan ang baril at sa ibaba ang kahoy. Dapat may maliit na butas dito para ibaon sa kahoy. Ito sana ang singsing ng baril. Para sa musket, astig, di ba? Hindi ko pa yan nahanap dati. Maliit na piraso ito ng musket at isang sining na gawa sa tingga. Isang sundalo ang pumukpok o tumunaw ng maliit na piraso ng tinggang ito. Malamang ito ay isang musketball at pinukpok nila ito para maging maliit na bilog. Hindi ko alam. Baka ginamit nila ito bilang gaming chip o kung anuman. May mga marka ito. 1, 2, 3, 4. Baka ginagamit nila itong poker chip o iba pa. Ito ay 36 caliber na musketball na nahukay ko. At mapapansin ang maliit na singsing kung saan ito ibinuhos sa hulmahan. May maliit na hulmahan sa dulo ng pliers. Pagsasamahin nila at bubuhusan ng tingga para makabuo ng singsing. Tapos bubuksan ang pliers at ang maliit na bola ay mahuhulog palabas at ilalagay nila ito at ipuputok. Naghuhukay pa rin ako dito ng 1 oras. Ito nakuha ko. Ito ang mangkok ng kutsara na malamang ginamit ng tao sa kuta bilang pang-araw-araw na kutsara. Pero di ko alam kung paano ito napunta rito. Ang dami ng bala ng musket ngayon. Di ko na mabilang. Hindi ko na rin alam pang ilan na ito. 50 cal ito. Tapos yung maliit na nahanap ko kanina tingin ko 36 caliber. Pinagdaanan ko talaga ito ngayon. Ngayon ko lang nahukay ang butas na ginawa ko sa bakuran ng mabait na lalaking ito. Yan ay isang mekanismo ng musket. Kita mo talaga dito ang trigger. Heto ang trigger. At ganito sana ang galaw nito. O nga, grabe. Yan ay isang musket. Heto ang trigger guard. Iniisip ko kung nandito pa rin kaya ang ibang parte ng baril. Kasi ilang minuto lang ang nakalipas. Nahanap ko yung singsing na panghawak ng barrel ng musket mismo sa musket. Sa tingin ko dala ko pa ito. Kaya ayan, 2 parte ng musket. Ang singsing para sa barrel at ang stock sa likod. Dito dapat ang tinginan at dito dadaan ang barrel. Baka nandito pa ang natirang parte ng musket. Nahanap ko yung trigger ng musket doon, yung parte ng barrel doon, at pagkatapos dito mismo, dating parisukat na buckle ito, posibleng para sa ammunition sash or saddle ng kabayo, gawa sa malaking wrought iron. Hetong maliit na piraso dito, nakakabit na, kinakalawang at hindi na gumagalaw. May isa pang mangkok ng kutsara. Katabi ng nakita ko, 10 minuto na ang nakalipas. Maaaring may kusina dito dati. Kasi ito na ang pangatlong mangkok ng kutsara na nahanap ko. At hindi pa ito pangkaraniwang kutsara. Pangsangdok ito. Ngayon ko lang napagtanto na 3 bakal na pangsandok na kutsara ang nahanap ko dito. Kaya malamang na ito ay dating kusina o kung anuman noong araw. Hindi ko pa nakuha lahat. Hindi pa nga tayo umaalis. Pero heto ang musket na nahanap ko. At heto ang 2 piraso. Sabi ng may-ari, nakakita siya ng bayoneta habang naglalagay ng bakod. Dahil dito ko nahanap ang 2 ito malapit sa bakod, tingin ko ay para sa musket ang bayoneta. Hula ko, dati itong buo o tindahan ng mga inaayos na bagay. Pero hindi ako sigurado. Ito lang ang mga natirang ekstrang piraso. Hindi ko sigurado kasi yung kuta ay sumakop sa maraming bagay dito. Hula ko may mga outpost sa paligid ng kuta kung saan sila gumagawa ng iba't ibang bagay. Tingnan natin ang ilan sa mga cool na bagay na ito. Aalis na ako kasi gabi na. Pero ang saya ng araw ko. Malapit lang ito sa kinuhaan ko ng musket. Di ko na video, pero nahanap ko rin ito. At di ko alam kung parte ito ng musket. Maliit itong piraso ng tanso at bakal. Maaaring parte o basura lang. Kasama rin lahat ng hawakan at ulo ng kutsara. Hindi ko rin ito na videohan. Pero ito ay isang gasera. Nagkakahiwa-hiwalay na. Pero ito ay isang tanso na bahagi ng gasera. Kita mo yung mga butas dyan para hindi ito uminit masyado. Pero ang mitsa ay dadaan mismo sa gitna rito. At magkakaroon ito ng salamin na bumbilya sa paligid. Pero isa na naman itong talagang luma na piraso. Malamang noong panahon pa ng digmaan. Pero hindi rin sigurado. Baka mas huli na rin ito. Kaya oo, nakakuha ako ng musket mula pa noong dekada 1820. Tingnan mo yan, musket ng Seminole War.
Ngayon, kung ito ba ay pagmamay-ari ng tropang Amerikano o ng mga Seminole, malamang sa tropang Amerikano. Pero hindi mo talaga malalaman ng sigurado. Ngayon, nakakagulat para sa akin na ang mga mekanismo ng musket at lumang rifle, gaya ng mga singsing na ito, ay kadalasang tanso. Madalas, ang trigger guard at pyesa ay tanso, ang baril ay bakal, at katawan ay kahoy. Sa tingin ko, hindi pa ako nakakakita ng baril, tulad ng marami sa mga baril na ito, na halos lahat ng pyesa ay gawa sa bakal. Maaaring ito'y murang baril na gawa sa masa at ibinigay sa alinman sa hukbo ng Seminole o tropang Amerikano. Sa palagay ko, mura at mass-produced na sandata ito ng infantry kung walang tansong bahagi. Sige, tapos na ako at heto na ang mga nakuha ko. Ang galing ng nagawga ko ngayon. Una kong ipapakita ang mga bagay dito sa taas. 7 musket ball at 2 botones. Isa sa kanila ay para sa artillery at isa naman ay para sa infantry. Ibig sabihin, ang isa ay sundalong artillery o tagaputok ng kanyon, habang ang isa naman ay infantry o karaniwang sundalo sa lupa. Ito ang likod ng botones. Wala na ang dome at agila. Likod na lang ang natira. Nakakuha rin ako ng natunaw na musket ball at maliit na buckle, pero di ko binibilang yung musket ball. Malamang nakakabit ito sa uniforme ng sundalo. Maaaring buckle ng sinturon o bag ng bala. Pero luma na talaga. Pinakaastig itong nahanap ko ngayon. Mahalagang pana ito ng sundalo na ginamit laban sa mga tropang Amerikano. Bihira ito. Gawa sa pinulupot na tanso. At isa sa pinakamahirap hanapin na nakuha ko. Sunod, may parol ako. Karamihan ng mekanismo nito. Malamang ito ay mula na naman sa digmaang Seminole. Sira na. Ito ang kabilya ng sinturon ng kabayo na ginagamit bilang upuan o lagayan ng bag sa kabayo. Pero ang mga malalaking kabilyang ganito ay kadalasang ginagamit sa mga gamit ng kabayo kasi malalaki ang mga kabayo at mahilig silang magpagulong-gulong at sirain ang mga bagay. Kaya kailangan mo ng malalaking metal na kabilya. Nakuha ko rin ang halos buong bahagi ng musket o halos buong musket. Nakuha ko itong maliit na parte ng baril at mekanismo dito. Baka malapit lang din ang natitirang musket. Wala akong ideya, pero luma na talaga at astig nun. Isang kabayo ng kabalyerya na sapatos, 3 serving spoon, at isang maliit na kutsilyo para sa mantikilya. At kung ano-anong mga metal at gamit. Hindi ako sigurado kung ano ang mga ito. Pero tingin ko fuse ito ng kanyon. Kakaiba ang hugis at naalala kong may nagsabi na fuse nga raw ito. Maaaring oo, maaaring hindi. Pero puro kakaibang mga bagay na gawa sa tanso lang talaga. Astig pa rin ito. Sobrang saya ko sa pagsagip ng kasaysayan ngayon. Kung gusto nyong bumalik ako, sabihin nyo lang. Kahit ayaw nyo, babalik pa rin ako. Mag-ingat kayo, maging adventurous, at lumabas ngayon para makahanap ng kakaiba. Hanggang sa susunod.